Marimar. Ito yung sunod, mga kababayan. Ito yung sunod. Ma'am Jana Calunya, hello po. Ito yung sunod kay Joel Villanueva. Nako po. Ano po ba ang nangyari na naman, Ken, kay Joel Villanueva? Ito na naman po, mga kababayan, ang nangyari kay Joel Villanueva. Sabi niya, di wow daw. Pakinggan ninyo ha, mga kababayan. Muling dumistansya si Senator Joel Villanueva sa issue ng flood control scandal. Sa 47th anniversary celebration ng Jesus. Biruin nyo mga kababayan si Joel Villanueva. Kita nyo si Joel Villanueva? Kaharap na niya yung simbahan. Kaharap na niya ang miyembro ng GIL, Joel Islay. Diba? Magsisinungaling pa rin. Kita niyo, Joel Villanueva, siya daw ang unang nag-expose ng flood control anomalous. Pero wala akong narinig. Pangalawa, sabi niya, wala daw siyang flood control project. So, ano yung sinasabi ni Bryce Hernandez? Ano yung sinasabi ni Henry Alcantara? Kwento? Kung hindi totoo yung sinasabi nila, di sana kinasuhan mo sila. Continue. Jesus is Lord Church, iginiit ng senador na set up lang ang mga akusasyon laban sa kanya. Nagbabalik si Dexter Ganide ng set up lang daw. Kasi may nasagasaang sindikato, ganun ba yon? Hindi pinalagpas ni Senador Joel Villanueva ang pagkakataon sa anniversary celebration ng Jesus is Lord Church nitong weekend. Kita nyo mga kababayan, dapat ito anibersaryo ng GIL. Ang pag-usapan nyo dyan about sa Panginoon, about sa buhay, kung paano ka pinalakas ng Panginoon, tinulungan ng Panginoon, paano ka binago ang buhay mo ng Panginoon. Hindi yung ang sasabihin mo dyan, pamulitika. Diyos ko, nakakahiya, walang respeto sa relihiyon. Para linisin ang pangalan sa mga kontrobersiya ng flood control projects. Sino ba ang unang nag-expose ng flood control? Si PBBM. Sino ba ang unang nag-expose? Ikaw? Tigilan mo nga kami, Joel. Sino ba ang unang nagsabi that there is 1.44 billion pesos a day budget of the government sa flood control? Nang aangkin na, Tapos nagsisinungaling ngayon, pa. kasali ka daw? Di wow. Sabi ng senador, kaya niyang tingnan sa mata mga miyembro ng JIL at sabihing hindi siya sangkot sa anumang flood control project. Kaya ko pong tignan ng bawat isa sa inyo dito, mga kapwa ko JIL! Mata sa Joel mata! Islay. Wala tayong flood control! Hindi tayo sangkot sa katiwalian! Wala tayong flood control, hindi tayo sangkot sa katiwalian, pero tumanggap ka ng kickback. Wala kang flood control, pero tumanggap ka ng kickback. Wala kang ang flood control, wala kang ang project. Ang problema lang kasi dyan, tumatanggap ka ng kickback. At may patunay po yan. Sa mga magkakasunod na pagdinig ng Senado at Kamara noong nakalipas na buwan, idinawit ng mga dating opisyal ng DPWH si Tess Daman. Ano yan? Tulad nga po ng sinabi ni D. Henry noon, kung nagpa-follow up sa St. Joel, totoo naman po na ang nire-request niya is mga multipurpose building. Pero that time na hindi kayang ibigay yung amount na hinihingi ni Senator Joel, ang kaya lang ni Secretary Manny Bonoan po noong time na yun is 600. So, hindi maaabot yung target na almost Kita mo, Joel Villanueva, sabi mismo ng mga testigo, gusto mo 900 million, mahigit 1 billion ang hinihingi mo. Hindi kaya ng mga district engineer. 600 lang ang kaya, pero namimilit ka. Paano mo yan ipaliwanag? Diyos ko. Ngayon, pag may ipakitang resibo si Alcantara dyan na tumanggap ka, good luck talaga sa'yo. Diba? Alam mo, Joel, sa totoo lang, di na kita tawaging senador. Walang kwenta tawaging senador, tapos magnanakaw. Diba? Alam mo, sa totoo lang, sa husgado ka magpaliwanag. Huwag sa harapan ng miyembro mo, binabastos mo ang relihiyon ninyo. Diba? At totoo lang, kung mapatunayan ni Henry Alcantara na may mga resibo at ebidensya na inabot niya sa'yo yung mahigit 900 million
na kickback na yan. Putang ina, laki oh. 900 million na. Mahigit 1 billion. Kadlaming pera yun. Putang ina, itong lamesang kinaharap ko ngayon. Isang ganito kalaki. Ha? Alam nyo, ang 1 billion, isang dipa ko. Isang dipa yan. Tapos hanggang dibdib ko kung nakatayo mula lupa. 4 feet. At isang dipa ang lapad niyan ng 1 billion na tagwa 1,000 na pera. 1 billion, 1,000 kada 100,000 kada bundle na 100,000. Diyos ko. Kalaki ng 1 billion, Joel. Ito pa, sunod. 1 billion na mahigit. Naisipan po ni D. Henry na i-convert sa flood control yung 600 million na which is kinuhanan po ng 25% yung mga kontraktor para ang maging total is 150 million. Inamin din ni na Engineer Henry Alcantara at JP Mendoza na kabuang 150 million pesos na kickback ang kanilang ibinigay sa senador mula sa mga hiniling niyang proyektong multipurpose buildings. 150 million ang kickback na kuha mo, Joel. Di wow. Diba? Kita mo yan. Gusto mo 900 million. Kat hanggang sa bumuo ng 150 million ibinigay sa'yo yung porsyento mo. Kalaki-laki niyan, Joel. Si Chis Escudero, merong 160 million galing kay Bernardo. Ikaw naman galing kay Alcantara. Nako, Joel, wag ka sa harapan ng miyembro ng relihiyon yung GIL magpaliwanag. Kasi kahit magpaliwanag ka dyan sa 1 bilyong Pilipino na nanonood dyan or 120 million Pilipino, husgado pa rin. 'Di ba? Husgado pa rin. Doon ka pa rin magpapaliwanag. Hindi sa miyembro ng relihiyon ninyo. Binabastos. Nako, sa totoo lang mga kababayan. Pero aminado silang ang iba rito ay mula sa flood control projects na hindi na nila pinagbigay alam sa senador. Matatandaan ding may inilabas na mga larawan ng opisina ni Senador Villanueva na sakay siya ng bangka kasama sina Alcantara at ilang opisyal ng lokal na pamahalaan ng Bulacan para sa isang opisyal na aktibidad. Itinanggi nito ang ulat na boat buddies sila ni Alcantara. Ayon sa record ng DPWH Bulacan, ito ay pag-inspeksyon ng senador at LGU official sa flood control project na Lolomboy Pumping Station 3 sa Bukawi River sa Bulacan noong November 24, 2021. Nasa record din ng DPWH kasama ang proyektong ininspeksyon ni na Senador Joel sa 292 million pesos na flood control project sa Bukawi na ayon kay Alcantara ay mula sa budget ni Senador Villanueva. Kita nyo yan? Galing. Kay Alcantara. Binigay kay Villanueva. Alam mo, sa totoo lang, Joel Villanueva, hindi mo kailangan magpaliwanag dyan sa harapan ng miyembro ng simbahan ninyo. Sa husgado ka magpaliwanag. Para ka lang si Chabit Plunder ka, bigay ako pera, hingi pera, bininta sa akin yung hotel niya, hindi ko binili, kaya nagalit sa akin, pinailan ako ng kaso nitong attorney na to ng plunder. Bakit kayo sa social media magpapaliwanag, hindi sa husgado? Ang kaso ninyo nasa husgado, wala sa Facebook, wala sa YouTube, 'di ba? Diyos mio Marimar, Sir Emmanuel Bunga, mega love shout out po. So yun lamang po mga kababayan, yung ating reaksyones ngayong araw na ito, no? At sa mga oras na ito ng 1:00 ng hapon. Mamaya may live po tayo ulit, no? Mga kababayan. So maraming salamat. Mga kababayan, no? Hindi ko po masyadong habaan yung ating live. Mamaya may live po tayo ulit gabi, siguro mga alas 8, alas 7 ng gabi. So maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayo palagi. Paalala ko lang po, sa korte po kayo magpaliwanag. Huwag po sa YouTube, sa Facebook, or kahit saan. Maraming salamat po sa inyong lahat.